Ano nga ba yung dapat natin gawin pagdating natin dito sa bahay ng ating employer para good vibes at magustuhan ka ng iyong employer sa first day mo dito sa bahay nila? Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mildred at kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. First day na pagdating mo dito sa Hong Kong, sa bahay ng iyong employer, ay dapat naka-smile ka sa kanila and then babatiin mo sila para yung good energy ay madala mo sa bahay nila para magustuhan ka nila. Yung parang ang positive ng dating mo sa kanila. Bago ka pumasok sa bahay nila, itong unang-una mo gagawin kasi guys, meron sobrang sila na amo. Ayaw nilang ipinapapasok yung maleta. And by the way guys, gusto ko lang i-share sa inyo pala na merong mga employer dito na ipinatatapon nila yung maleta mo kapag dating mo dito sa bahay nila. Kasi ayaw nila na makapagdala ka ng surot o kung ano mang insekto na galing sa Pilipinas. Ayaw nila ng may mga surot. So, napakaswerte mo kapag ikaw ay hindi ipinatapon yung maleta mo pagdating sa bahay ng amo mo. Katulad ko, isa ako sa swerte kasi hindi nila ipinatapon yung maleta ko. So maraming mga case na talagang ipinatatapon ng employer yung kanilang maleta kasi nga madumi daw at may mga dalang surot. Ang gagawin nyo kapag dating nyo dito sa inyong bahay ng employer at hindi ipinatapon yung inyong maleta, congratulations! So ang gagawin mo, dapat may nakaredy kang wet tissue. So bago ka pumasok sa bahay nila, pupunasan mo yung gulong ng iyong maleta at hindi mo siya hihilahin papasok sa bahay nila. Bubuhatin mo siya at ipatong mo o ilagay mo sa lugar kung saan sinabi niya ipatong mo muna. Kasi siyempre hindi mo pa naman alam kung saan ba yung kwarto mo, may kwarto ka ba or what. So tatanungin mo siya kung saan mo pwedeng ilagay yung maleta mo. So swerte mo kung may kwarto ka and pagdating mo pinadiretso ka na sa kwarto. Kasi depende yan sa sitwasyon guys ha. Sa sitwasyon ko kasi, since may kwarto nga ako, ang ginawa ko nga is yung pinunasan ko nga yung gulong ng aking maleta and then binuhat ko siya papunta sa loob and then sinabi naman ng amo ko na idiretso ko sa kwarto at mag-unpack ako. So, ibig sabihin, tanggalin ko yung mga damit ko at ilagay ko dito sa aking damitan. May damitan niya ako kasi nga ito yung higaan ko at ito yung mga damitan ko. So, napakaswerte ko kasi hindi niya pinatapon yung aking maleta. Hindi nga siya nag-abala na tingnan yung kung ano ba laman ng aking maleta, kung ano ba yung mga dinala ko mula Pilipinas papunta dito. Hindi siya nag-abala na tingnan yun. Pero wag pakakampanti guys ha, kasi merong mga amo na i-check hanggang sa kaliit-liitang bagay kung ano yung dinala mo mula Pilipinas papunta dito sa bahay nila. So, normal yun. Sabi ko nga, hindi nga pare-parehas ang mga employer, di ba? Kapag nakapag-unpack ka na ilagay mo na yung mga damit mo sa mga dapat lagyan, kung ikaw man ay merong lagay ng damit, pero hindi lahat na domestic helper guys may lagay ng damit. Kasi meron akong kakilala na wala siyang lagay ng damit. Yung maleta niya, araw-araw, doon niya nilalagay yung damit niya. Pagkalaban niya, doon niya ilalagay. Pag gusto niyang kunin, kukunin niya doon sa maleta. Wala siyang lagay ng damit. So, iba-iba yan ang sitwasyon guys ha. Pagkatapos mong mailagay sa mga damitan, yung mga damit mo, ilalagay mo na ngayon yung iyong maleta sa storage room. Depende kung uutusan kanila or ikaw na mismo yung magtatanong na kung saan mo pwedeng ilagay yung iyong maleta, ganyan. Kasi dito guys, sobrang liliit ng bahay. Yun nga, ready na, maliligo ka na ngayon. So, depende pa rin sa amo kung uutusan ka niya or ikaw ba ang magsasabi na kailangan mo munang maligo, ganyan. So, i-share ko yung case ko, okay? So, yung pagdating ko dito, yung matapos ko nang ilagay yung mga damit ko sa mga damitan, pinaligo niya ako, and pagkatapos ko maligo, pinagpahinga niya ako dito, pinatulog niya ako, kasi nga, yung flight ko is madaling araw, dumating ako dito mga alas 4 na madaling araw, tapos kinuha niya ako sa agency alas 12 ng tanghali. Kung na makaligo ako, pero sa sobrang kaba ko nga, at sobrang rag ka nga, at sa sobrang takot mo nga, alam niyo ba guys, kahit sa sobrang pagod ko, sa sobrang antok ko, hindi ako nakatulog. Mula alauna hanggang sa gumabi, hindi talaga ako nakatulog. Pero nakahiga ako guys ha. Nung gabi na, yun na, nakatulog na ako kasi nga sobrang pagod, puyat, ganyan. Bumigay na din yung katawan ko. Yung amo ko dito sa Hong Kong is hindi siya mausisa. Alam niyo yung mausisa, yung uuriratin ka. Yung expect ko kasi yung sa Singapore, yung expected ko na nung masettle down mo na yung mga gamit mo, i-interviewin ka pa niya guys, yung tatanungin ka pa niya ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Kasi yung during interview naman online, kunti lang naman yung napag-uusapan ninyo. Nung dating ko, as in-interview pa ako, yung background mo, ganyan-ganyan, lahat-lahat i-interviewin ka niya. Pero dito, expected ko, interviewin ulit ako, mga ganyan-ganyan. Hindi niya ako in-interview, hinayaan niya lang ako na matulog. Hindi ako nagtrabaho guys, sa unang araw ko dito, hindi ako nagtrabaho.
Tapos yung kinabukasan na, ayan na, ibinigay na yung schedule, yung timetable, yung mga dapat mong gawin, yung mga listahan ng iyong gagawin, yung mga listahan kung ano ba, yung mga bawal at hindi bawal. Tapos yun, depende kasi sa amo kung anong klaseng timetable yung ibibigay sa'yo. Basta yun lang yung gawin mo. Kung ano yung nakalagay sa timetable, yun lang ang gagawin mo. At saka guys, ito yung napaka-importante. Kapag hindi mo pa alam yung mga dapat gawin, magtanong ka. Hindi masamang magtanong. At saka yun sa mga kagamitan. Kasi syempre, bago tayo sa ganong klaseng kagamitan. Tulad nga dito sa, Diyos ko po, ang kabanuan. Siyempre, hindi tayo sanay sa mga gamit nila, sa mga washing machine nila, sa mga rice cooker nila, sa mga air fryer nila. Kasi di ba kakaiba naman yun. So, wag magrunong-runungan na alam mo to, alam mong i-operate yan kasi baka makasira. Lahat ng mga electronic na hindi nyo alam, magtanong kayo kung paano i-operate kasi hindi masamang magtanong kaysa naman sa magrunong-runungan kayo tapos hindi naman pala kayo marunong at makasira kayo, ay ikakaltas yun sa sahod ninyo. Tapos bago kayo mag-start sa unang araw, di ba, unang araw ng dating nyo, tapos kinabukasan magi-start na kayo. So yun, magtatanong kayo ng mga rules na kung ano yung hindi mo pwedeng gawin, yung pwede ka ba mag-short sa mga kasuotan, di ba, mayroong among masiselan. Dito kasi sa Hong Kong guys, sobrang init. So kung lagi na lang kayong naka long pants or naka leggings, sobrang init. Tulad sa mga kabataan, gusto nila mag-short. So magtatanong muna kung pwede bang mag-short, ganyan. Kasi may mga amo naman si Selan, ayaw na nag-short. Alamin nyo na lang, hindi kayo magka-problem. Tungkol sa mga privacy guys ha, ito isi-share ko na rin to sa inyo. Merong mga domestic helper dito na mga content creator ko no, sa Facebook, sa Reels. Napaka number 1 na kabawal-bawalan guys is i-post nyo sa Facebook yung mga alaga ninyo or mag-picture kayo sa loob ng bahay nila. Number 1 na kabawal-bawalan yun. Hindi man nila sabihin doon sa listahan or hindi man nila sabihin sa inyo in face-to-face, pero yun ay number 1 na kabawal-bawalan. Kahit hindi nila sinasabi, dapat hindi mo ginagawa. Kasi kapag ginawa mo na, sa kanila yung sasabihin na bawal yun. Bawal kang mag-selfie sa bahay nila, pero dito sa loob ng kwarto, okay lang. Hindi naman sa hala nila, sa kusina nila, or sa terrace nila, hindi ka naman din magsi-selfie. So yun yung wag na wag yung gagawin para hindi kayo magkaroon ng problema. Kasi dito guys, merong mga natidetermine, nagre-reel sila sa loob ng bahay ng amo. Ayaw ng mga amo na ganun kasi yung privacy nila, alam niyo yun. Swerte mo kung ikaw ay pinagagamit sa washing machine ng iyong amo kasi hindi lahat dito ay pwedeng gumamit ng washing machine. Yung iba kasing domestic helper dito, yung mga damit mo, i-hand wash mo, kahit pa winter yan, i-hand wash mo yung mga damit mo. So isa ako sa swerte kasi pwede akong gumamit sa washing machine nila. So yun lang ang gusto kong i-share sa inyo at sana nagustuhan nyo ang video na ginawa ko para sa inyo. Okay, so maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.